So handa na ba kayo? Nabingwit din natin. Finally, itong si Senador J.B. Ejercito, former San Juan City Mayor, consistent advocate for quality healthcare, education, housing, and for the OFWs. Sabi nga nila, siya daw yung the good senator. Sabi ni Senador Marcoleta, ang masipag yatang hindi rin tumatanda. Ayon. Kaka-recover lang niya sa sakit. Senator JV, thank you very much na nandito kayo ngayon. Yes, nice to be guesting in your YouTube channel, Yes. Corina. Finally. And in natuloy din. agenda. Lalabas din Yes. tayo sa agenda. Okay, first of all, ano nangyari? Bakit ka na ospital? Well, the whole December, nag-on and off yung fever ko. No? Since actually November 30 pa, I was confined at home na. Tapos hindi siya mawala for about a week. So finally, nagpa-confine na ako. So umabot hanggang almost December 16 yata, 17 na ako nakapag-check out. So naubos yung buong December ko. Wala akong talagang I was in the hospital. How was your Christmas? Ayun lang, at least nakapag-attend ako ng isang Christmas party lang, yung sa staff party namin. That was it, no? Pero ibang reunions. Siyempre, yung time for reunions, na get-together, yun yung mga na-miss ko marami. Pero Okay. at least, yung still thankful, at least nakalusot tayo, no? Kasi ang hirap, Corina, if you have a pneumonia, dangerous yung palang pneumonia, no? You cannot take it lightly, no? Yes. Parang nandun ka, on and off yung fever, hindi mo na alam kung gagaling ka pa kasi una, wala na, tapos biglang palabas ka na, magkakaroon na naman. So, humaba ng humaba. So, until finally, it is nawala rin. For some reason, ang daming nababalita ang mga, mabuti na lang hindi nangyari sa inyo, Sen. Yan. Pero may mga namamatay talaga sa pneumonia at a yes, young oo. age. Young age, yes. Yes. Saka nabaltaan ko, may mga friends din akong napuntahan noon dahil sa pneumonia. Talagang hindi, natuluyan sila. So, Right. hindi rin dapat, not to be taken lightly. Pagka nagka-pneumonia ka, kailangan talagang, talagang full rest and talagang hayaan mo yung mga doktor talaga. And a vaccine. May vaccine na ngayon. yes. Unless you're anti-vax, Yeah. may vaccine talaga against pneumonia. At nagkataon naman na talagang advocate si Senador sa quality healthcare. So, eto na yung mga tanong natin. Yeah. So, sa kasalukuyan, Executive Secretary Ralph Recto is under fire for having what they call diverting PhilHealth funds to the general fund. Yeah. Ano sa palagay ninyo? May opinion ba kayo doon? Well, I'll be biased, Corina, kasi of course, I'm the principal sponsor and author of the Universal Healthcare Law. And for me, anything, basta pondo ng healthcare, should remain for health. Hindi siya dapat gamitin for other purposes. It was an ambitious measure, no, when we passed it, pero sa tingin ko, if we concentrate everything, kaya nga yung PCSO, yung PAGCOR social funds, we all kinumpress na natin into one fund, in one general universal healthcare fund, para yung tao, ang rational, people don't have to line up sa PCSO, hindi na kailangan pumunta ng PAGCOR, hindi na kailangan pumunta ng politiko. Dapat, pagpunta ng ospital, problemahin nila, magpagaling na lang. Dapat yung pondo, nandun na ang gobyerno through PhilHealth na sasagot sa kanila. Right. So that's the rationale of the universal healthcare law. Kaya ako, I'll be biased na syempre ayoko mapunta o magamit ng sa ibang paraan. Yung pondo dapat talagang what is for health should always be for health. Ano po ba ang nakikita ninyong rationale doon sa ginawa ni ES Ralph Recto? Isn't it very specific in the law currently that if there is leftover funding, it should stay there Yes. at hindi pwedeng dalhin kahit saan? Actually, it's in the law, Corina, sa syntax law, that this law, whatever is derived from the syntaxes, no, ito yung mga sugary drinks, alcoholic beverages, tobacco, lahat yan are earmarked for universal healthcare, for PhilHealth. So, hindi mo dapat yun galawin by law. Kaya lang, in 2024, it was also Congress that had a special provision na any funds that are idle can be used for other purposes. So, Kongreso din ang nagbigay ng pahintulot
para gamitin yung pondo ng mga IDEL, ng mga GOCCs, tulad ng PhilHealth, for other purposes. So, yun ang nangyari doon. Ayun. So, kumbaga, parang may basehan si ES pero may kakulangan ng batas. Tama. Pero kung susundin mo talaga yung batas, yung syntax law, talagang earmarked yan. You cannot use it for other purposes other than healthcare. No? Talagang dapat siya, specifically naka-earmark siya for universal healthcare. Right. So, dapat hindi mo pwedeng galawin yon. So, yun lang, nagkaroon din ng, ang sinasabi ni ES Ralph, Kongreso rin ang nagbigay ng pahintulot para galawin nila yung pondo, gamitin Ayun. sa ibang purpose. So, your proposal to phase out the medical assistance program. Yes. Bakit po? Well, as I mentioned earlier, Corina, universal healthcare is giving access to good quality healthcare for all Filipinos. Dapat nga pag nagkasakit ka, problemahin mo na lang magpagaling, no? Dapat di mo na problemahin yung saan pipila, PCSO, PAGCOR, sa kaninong politiko. Itong MAIFIP kasi, itong guarantee letters yan eh. So you have to approach politicos, no? Congressman, governors, pero madalas legislators. So, nandun pa rin yung patronage politics. And I think it undermines the very purpose of the universal healthcare. It will never, admittedly, malaking tulong din ito because the universal healthcare is a work in progress, no? It's a 10-year program. We're entering the 7th year. Nagkaroon tayo ng mga birth pains. Nahirapan nung una. Pero now that it is already slowly taking off, dapat dahan-dahan, gradually, i-phase out mo naman si MAIFIP. Nakatulong siya malaki while piniperfect o inaayos natin universal healthcare. Pero ngayong nagte-take off na si universal healthcare, dapat i-phase out na sana yung MAIFIP kasi hindi magte-take off talaga yung universal healthcare law kung lagi tayong sasandal sa guarantee letters at sa mga politiko. Yes. Ayun. So, yun ang mawawala, yung Yes. patronage politics. Dapat mawala yung patronage politics, and that's one essential points of the universal healthcare law na hindi na dapat pumipila ang mga pasyente o yung kanilang mga kamag-anak sa PCSO, sa PAGCOR o sa mga politiko. Ayun. Yes. Pagdating sa PhilHealth, ang dami nagrereklamo pa rin talaga sa PhilHealth, no? Yeah. I think it's a little better now than It before. is, yes. Slowly. But what else has to be done with the PhilHealth? It was I think I'm very happy now with the new leadership, si Dr. Mercado, who's a public health practitioner. At least he understands, no, itong past 2 years, malaking improvement ng PhilHealth, no, because yung dating presidente, si Ledesma, I think he's an investment banker, parang he was proud always at the end of the year na ang laki ng reserve fund ng PhilHealth. Sabi ka, why will you be proud of the reserve fund? Hindi naman tayo private institution. When you are a public institution, dapat ginagamit yan. Hanggat marami pang nahihirapan sa pagbayad sa kanilang mga hospital bills. Right. Ang tataas. Marami nakapila pa sa kung saan-saan para humingi ng tulong. Hanggat mababa ang case rates mo, dapat mas malaki ang sinasagot ng PhilHealth. Para ramdam ng taong bayan, kung meron kang ganun kalaking reserve fund, that time 400, 500 billion, dapat ginamit yan ng ating mga kababayan para sa kababayan natin, para ramdam nila na tuwing may magkakasakit, halimbawa 500,000 yung bill nila, kung sinagot ng PhilHealth 100, 200,000, malaking bagay sana yon. Hindi yung sasagutin ng PhilHealth 40,000, 30,000, ganun kalaki. So, I think it's slowly improving under Dr. Mercado. I'm hoping that yung pag-adjust ng mga case rates, yung coverage, will improve immensely in the next 2 years. So it does not require legislation in your level na mapabuti yung o ma-improve ang mga patakaran sa PhilHealth? I think the law is already there. Ang universal healthcare law is already there. It's already matter of implementing it. Andiyan na rin yung IRR. Ang pagkukulang noon, yung adjustment ng case rates na hindi ginawa ng past administration. It took them years. No? Dapat yun, in-adjust ka agad. Kasi laging sinasabi ng PhilHealth, ito na kasi ang case rate. Bakit ito lang sinagot nyo? Ito kasi ang basihan. You should have adjusted it. Diba? Kasi yun ang natin ang target natin, mapagaan nga yung quality of life, no, yung pinapasa ng bawat Pilipino, especially medical care, isa sa pinakamabigat yan, Corina, no, nas expenses.
ang sabi ng UHC, dapat nandun tayo nararamdaman ng ating makbabayan sa oras na sila ay umospital na ang gobyerno ay nandyan through PhilHealth. Right. Yes. So, we're looking forward to better times. I mean, better provision Yes. from government. I'm positive, optimistic din naman ako under Dr. Mercado na big improvement talaga ngayon na he's trying to increase yung benefits ng PhilHealth, no? For example, ang kidney transplant makakakuha ka na ng 600,000, no? Ang open heart surgery 500,000. So yung mga severe pneumonia may 300,000. So yung benefit packages nag-improve na rin, hindi lang alam ng tao, no? Tapos yung consulta package na yakap na ngayon, every year everyone is entitled to a free annual checkup na pwede silang mag-avail Even nito. the poorest of the poor. Yes, actually barangay level. mas pwede ang mga indigents, no, PWDs and seniors, mas gusto natin tulungan to. Ito yung tinatawag na indirect contributors. Ito yung mga gusto natin tulungan and they are the beneficiaries of yung tinatawag na zero balance billing kapag na-hospital sila, dapat wala na silang babayaran at dapat sagot na ito ng gobyerno. Ito yung mga talagang walang kakayahang Ito yung wala mag-contribute talaga. every Yes. Oo. sa sweldo. Tama. Ayun, okay. Okay. Marami pang kailangan pag-usapan tungkol sa healthcare pero punta naman tayo sa ibang issue tulad ng yung napakalungkot na balita ng suicide, no, Yes. of Eman Atienza. And because of that, kayo po ay nagkaroon ng inspirasyon na magkaroon ng Eman Atienza Bill, which is also something that I'm very passionate about. Yung kalayaan sa online Yes. na hindi na regulated. Tama. Ano po sa palagay ninyo? Meron po bang developments dito sa Eman Atienza Bill? Well, ang ano kasi rito, Corina, no, it's a personal to me na I know of 4 parents, no, na nagkaroon ng yung mga sons or daughters nila na nag-suicide, no. Kilala ko sila and syempre masakit they never recovered, no. Nakita ko yung and mostly reason is they are scared of the repercussions, scared of cyberbullying. Parang kadalasan yun ang kinakatakot ng mga bata no. Alam mo yung mga bata ngayon, mga Gen Z, millennials, ang buhay nila talagang doon na yun na yung mundo nila Oo nga. Hindi tulad natin, at least meron pa tayo ibang buhay. Oo. Pero parang for them, pag they are so scared kung may nangyari pong skandalo or meron silang kapalpakan, takot na takot sila sa backlash. And mostly, pag nakakausap ko, yun ang karamihan, they're scared of cyberbullying. Kaya nga, nag-propose ako nung after yung kay Kuya Kim sa daughter died, si Eman, na yung anti-hate bill na talaga na pag merong sobra na yung hate online, it has to be penalized, no? Kasi sobra na, kasi ang dami it's a clear and present danger, Corina, na itong mga bata, we do not want it to happen to any of our kids, no, na takot nila sa kanilang backlash sa cyberbullying, we do not want them to take their lives, no, because of freedom, in exchange for the freedom of But is there any peg internet. internationally? Is there any country that we can base our laws on Well, for I think regulation online? Yung halimbawa Australia, I think, no, as regulated, 15 and below, Yes. hindi na nila pinapayagan sa social media, no. So we can What about what you post? we can look at other countries siguro kung ano yung kanilang ginawa para maiwasan itong we can probably copy at least, no, kung ano yung pwedeng ginawa nila para maiwasan natin itong problemang ito. We've done some research and parang ang response ng Facebook Meta is that they will honor or they will respect the particular specific law Laws. of a state Of the- or of the a country. Susundin Oo. nila. Oo. They will So, respect. Yeah. dahil dyan, baka may pag-asa pa kung kayo po ang Yes. mamumuno na magkaroon ng espesipikong mga law. Siguro Lalo we po will, yung mga troll. Siguro we will Corina, no, hopefully kung ito ma-schedule, no, whatever committee it will fall under, siguro we will call the stakeholders and probably get the opinions of experts kasi syempre itong cyber world is something new, no? Itong technology, kumbaga wala pang 20 years
mula nung ito'y talagang bumulusok. So, probably we can get yung opinions of the different stakeholders para we can come up with the law para at least yung beta, as you said, pwede na basihan para pag meron talagang nag-engage sa cyberbullying and hate, Right. dapat talagang mapulis. Nagtataka nga po ako, Senador, kasi ang mga troll, kitang-kita mo naman kung sino yung totoo o hindi na tao, no? Yes. So hindi ko maintindihan kung sila naman ay peke, sila naman ay hindi makatotohanan. Tapos very destructive ang komento, bakit hindi siya pwedeng barahin o pigilan o gawing kriminal? Tsaka hinahayaan no? Yes. Nakakalusot. Oo. Kaya nakakalungkot din, Corina, tulad mo, you're a journalist for 30, 40 years. Tapos in a matter of seconds, ilang 30 years, 40 years yung binild yung career mo, tapos in a matter of seconds, pwede kang masira. Yes. Sa cyber libel. Cyber libel, di ba? Yes. So, I think we really have to, it's a clear and present danger facing our youth. And sa tingin ko, kailangan talagang seryosohin, no? More than politicos or us, it's more of the youth na kailangan matigil ito kasi ayaw naman nating madama yung ating mga anak or mga kamag-anak sa ganitong cyberbullying and for them to take their lives. So balak po ninyong seryosohin talaga itong Eman Law? Oh yes, definitely kasi nga in fact itong nakaraang budget hearing, Corina, we fought for higher budget for mental health, no? In fact, magandang balita lang, hindi lang din alam ng tao, no, pero meron ng mga mental health medicines that are available in certain centers, no, that you can avail of. Kasi mahal lang, maraming sasabi, mahal yung mga gamot, no, yung mga maintenance. But you can avail, medyo marami na siya na pwede nyong i-inquire sa mga DOH, yung mga mental health meds, no, that you can already avail of. So, Right. yes. But people seem to not know much about mental health. Yun nga Sa palagay po Oo. ninyo, kailangan din ng information campaign And also, about mental health. siguro, Corina, akala kasi dito, sabi nga, dapat may campaign ang DOH or whatever agency na it's okay not to be okay. Kailangan pwede mag-open up. Kasi alam mo, sa Amerika, natural lang, halimbawa sa ibang bansa, natural na you see the psychiatrist, di ba? Yung, para kasi dito, pag pumunta ka, akala may krung-krung ka eh. Kailangan magkaroon ng acceptance na it's okay to see itong mga psychiatrists or consult itong mga psychologists, no, for mental health. Right. So isa pa yan sa inyong mga advokasya, no? Yes. Ang mental health. Importante talaga kasi dahil dito sa kakulangan sa batas, it is at the expense of both mental health and the lives of especially Yes. the young. Yes. No? Okay, punta naman tayo dito sa nangyayari at pinag-uusapan ng lahat itong mga ghost projects and corruption going on. Sa palagay ninyo, what is your opinion? You think there's an end to this? Alam mo, Corina, I think what happened last year, no, 2025, is probably one of the bleakest in the history of our government because of probably the biggest corruption scandal ever, yung Floodgate scandal. Kahit pa paano, ang laki ng dagok niya sa ating gobyerno. And people are really angry. And they are out for blood. Gusto talaga nila. May managot dito. While we want the due process to take, of course, take its course. Pero, ang tao gusto na talaga ng resulta no? Kailangan may managot talaga dito. Sana yung galit ng tao hindi mawala. No, para at least tuloy-tuloy ito nang hindi na maulit-ulit. I think yung kailangan natin, Corina, in this country, in this government, yung certainty of punishment. Kasi parang ang nangyayari, parang wala natatakot magdakaw eh. Wala naman kasi nakukulong talagang big fish. So are you also impatient about people getting jailed? Alam mo, you can't blame them, no? Hindi mo sila masisi. Kung makikita mo yung limpak-limpak na salapi, nandun sa mesa, kahit sino naman magagalit, di ba? Parang tayong lahat nagpupursige, naghihirap tayo, nagsisumikap ang ordinaryong Pilipino, pero sila ganun-ganun lang pala, ang dali palang kumita ng pera. Pero pera pa ng taong bayan, kaya hindi mo masisi yung galit ng taong bayan kung bakit ganun na lang. But hindi sana mawala yung galit na yon kasi kailangan talaga may managot. Hindi pwedeng lumamig ito. Again, what we need is really certainty of punishment na
kailangan may makulong na talaga at managot para hindi na maulit-ulit yung ganitong klaseng skandalo. Right, right. So, pero what is your fearless forecast? Will this administration make it until 2028? Ang crucial dito is always the first quarter, no? Kasi after all of yung Christmas celebration, revelry, yung first quarter dito yung medyo wala ng pera tao, no? Medyo hindi masaya, no? Hopefully if the administration makes it in the first quarter, ang problema lang, sad to say, mukhang survival mode na to all the way. Mukhang matatapos, pero nakakalungkot lang ko rin kasi sayang parang sayang yung momentum nung when we started with more than 30 million mandate, no? Both president and vice president. Ang ganda sana nung support. Parang sayang yung efforts, no? Yung infrastructure, lahat ng plano. But because of this scandal, nagkaroon ng dugis So, What do you think is causing the delay? Parang ang tagal bago may makulong. Well, kasi if you would look at the PDAF scam, ganun din I think it took them a year bago talagang may nakulong, no? Or may napahuli. So, baka naman itong mga legal team, although gusto natin talaga may makulong na, kaya lang, hindi naman pwede rin yung shortcuts, no? Pero, kaya lang ibang ibang sitwasyon to, yung tao iba. Galit talaga So kailangan siguro madaliin talaga. Pakita talaga na meron tayong ginagawa. And I think it has really affected the administration as well. Makikita mo yung sa survey, bumabagsak yung rating ng administration. Kasi nga yung pangako na by December dapat may makulong na, mukhang hindi natupad. So kaya nagdo-double time I think ngayon para maihabol na kung sino yung mga talagang may kinalaman, talagang dapat makasuhan. Bakit po daw nanahimik na ang Senado? Parang nanahimik na daw ang Senado sa kanilang investigasyon. Well, kasi ginawa na ng ICI, no? Kaya lang ang problema sa ICI, isa-isa na wala nang natira. Wala nang natira, no? Siguro kasi sabi ko nga kung sino yung, ang dami nangyari, no? Kay Cabral, kung ano-ano pa. Pero, tulad ng halimbawa, kay Cabral, marami ang na-implicate sa mga senador din. Pero sabi nga, halimbawa, yung sa issue ni Jose Cabral, hindi nga namin alam kung ano yung ibig sabihin ng allocable, no? Even, ang root word yata po nun ay alok. Yung mga pwedeng i-alok. Mukhang yun nga yun. Hindi ba? Actually, hindi namin alam yun. Ang may alam nun, si Jose Cabral, and yung mga nasa Kongreso, parang term nila yan, yung mga contractors. So, marami ang nangyari na mga events, kaya siguro, hopefully, I don't know, nasa call naman ni Senator Lacson yan kung magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee. Kasi nagkaroon din ng may pumasok din tungkol sa mga BIR, no, sa LOAs. So, tinake up din ng Blue Ribbon. So, it's his call actually kung magkakaroon pa ng isa pang ng hearing ulit for the flood control. Right. So, but would you push for it? Would you push for the Blue Ribbon Committee to continue? Siguro kung nandun na, kung narinig naman na natin lahat, I think it's already up for, we can only recommend, no? Nasa prosecution na, nasa ombudsman na, nasa DOJ na, to file the necessary, cases already. But you are for transparency. Of course, pera na taong bayan yan no? Sometimes masakit kasi marami sa mga kasamahan natin na dawit, kaya lang, I think they really have to face the music. Kailangan din marinig sila, no? Yung kanilang panig. Pag pera ng taong bayan, pag pera ng bayan, kailangan talagang everyone has to be accountable. Right. Yes. Right. Okay. Ano po ang nakikita ninyong future for the anti-political dynasty bill? Kayo po isang Estrada, no? Apo, yes. So, syempre, a long line of Estradas. What do you think? Well, ako, I'm a believer, no, na Corina, we're about 120 million already, 112 million. Na marami namang gustong magsilbi sa ating bansa. Ang problema, wala silang pangalan, no? Wala silang makinarya, wala silang means, no, to get themselves elected. So, ang nangyayari, para nagkakaroon tuloy ng monopolyo yung mga dynasty, no, yung mga families sa iba't ibang, lalo sa mga probinsya.
Pero sa tingin ko, ako, I will support this to give chance to others. Kasi naniniwala ko wala naman dapat may magmonopolyo, no, sa kapangyarihan, no, whether economic or political, especially political. Maraming gusto magsilbi diyan, kaya lang wala lang pagkakataon, walang pangalan or walang makinarya. So I think if we can really pass this, malaking bagay ito, no. Although admittedly I benefited, no, from a political family. Siguro hindi naman ako mananalo first time I ran as mayor, as senator, without the name recall, no. But I think it's about time already na magkaroon tayo ng anti-political dynasty bill to give chance to others. Maraming gusto magsilbi sa ating bansa. So you think in our lifetime we're going to see that? Where I'm hoping, no? Mahirap kasi marami talagang political dynasty Pero hindi sa Kongreso. certified as urgent, ano? Oo nga, in Congress, I think 70 or 80% of congressmen belong to political dynasties. Right. So, doon pa lang medyo challenge na. Pero kung maipasa po ito, it will be really pushed by the president, may pag-asa ito. So, pag yan ay pumasa, sa Senado, I think malaki rin ang chansang ito ay maipasa rin. Okay. So again, it depends on the president. Depende. I mean, if he certifies it as urgent, I guess, walang choice ang legislators. Maraming susunod, dapat. Maraming Yes. mag-support. Dapat Right. marami ang mag-support na rin. So paano po ang inyong relasyon sa inyong kapatid na medyo sumasabit yung kanyang pangalan dito? What is your relationship with him? Do you talk about it or Well, of course, I'll just pray for him, no? Just like my colleagues doon, na siguro pag merong ganyan, kailangan talaga lang harapin yung anumang akusasyon to clear their names, mabigyan silang pagkakataon para malinis yung kanilang pangalan, or kung talagang may kinalaman talaga sila, wala tayong magagawa, kundi kailangan panagutin, no? Kung sino man ang may sala. Ganun talaga, kasi pera ng taong bayan yan, na bagamat meron tayong relasyon, kaya lang lahat tayo may pananagutan din sa taong bayan. at saka siguro yung ebidensya ang pinaka-importante. Yes. Kung mapapatunayan at saka kung may sapat na dokumentasyon. They say that you are calling for a COA investigation into the COA auditors. Paano yun? Kasi Or flood control auditors? sa tingin ko, they were part of this, no? Yung lahat ng nangyaring floodgates. Kasama ang rito, COA, no? Kasama ang COA, kasama ang ibang ahensya. Kasi hindi naman lulusot yung mga, halimbawa, yung mga ghost na yan, kung yung mga COA auditors did their job, eh. So, tingin ko meron talagang kinalaman din yung iba dyan. Kasama sila sa kumbaga kasama sila sa paggawa ng krimen. So, in fact, yung isang COA auditor, director, is, or commissioner, no? Si Lipana, was already named as one of the recipients of billions din yung nakuha niya, no? Dito sa floodgates. So, yun lang. Kailangan talagang managot din yung ibang COA auditors. How can legislation help with that? May minsan batas ang na naman hirap- na kailangan gawin. Alam mo, minsan ang hirap talagang kalaban ko rin, no? Halimbawa, ang COA, lahat ng gobyerno, takot sa mga taga-COA. BIR, no? Lahat tayo takot sa BIR. Walang gustong bumangga sa BIR. Kaya lang, kung talaga may kinalaman sila at meron silang kasalanan, kailangan din nilang ipaliwanag, no? Yung mga naging kasalanan. Halimbawa, ang BIR, naging very controversial yung LOA, yung Letters of Authority, na sabi ko nga, they are weaponizing this for extortion. Walang naglalakas loob na lumaban si BIR, kaya lang kailangan nating ilabas yan, kasi masyado ng kalat. So you No? agree with what Finance Secretary Frederick Go did? Na Yes. sinuspend muna niya yung mga Sinuspend LOA. muna, hopefully maglabas muna sila ng mga safeguards and safety nets para hindi na ito maabuso, no? Marami talagang nag-abuso rin sa Letters of Authority the past 2 or 3 years. Are you okay with the budget? And all of the allocations that were vetoed? Actually, Corina, yung budget, win some, lose some yan, no? Hindi naman ibig sabihin na nagsuporta ka, ibig sabihin you agree with everything, no? Of course, I am happy with it kasi yung mga nilaban kong, halimbawa, yung
mga budget na dinipensa ko, DOTR, yung mga foreign assisted projects, yung Metro Manila Subway System, North-South commuter line, ito yung mga foreign assisted. Dati na ilagay sa program appropriations yan, yung payment. Naibalik na natin sa program appropriation. So, masisigurado na natin na wala ng delays. Kasi nagkaroon ng delay dati yan nung nailagay nila saldi sa program. And nakarating sa presidente yung delay. So, hindi na mangyayari yon. Second, sa DILG naman and DOTR, yung subsistence allowance ng ating uniform personnel, PNP, BFP, BJMP, and Coast Guard, from 150 na itaas natin to 350 pesos dahil sa ating intervention which was accepted by Senator Gatchalian. So at least yun, nakuha natin lahat yun. Ang hindi lang ako pabor, that's why I signed with reservation, kasi nga parang lumaki lalo yung sa MAIFIP, lumaki yung sa AIX, yung mga social programs. So agree po kayo na hindi na dapat dumaan sa politiko? Yeah, yes. Sabi ko nga kanina, kung gusto natin yung universal healthcare law, if you want it to work, kailangan slowly phase out na natin yung MAIFIP. Malaking tulong yan noon, kaya lang habang gumaganda na yung universal healthcare law, naging epektibo na, dapat i-phase out na itong MAIFIP. Diretso na ang tao sa DOH. Dapat diretso na sa DOH or sa mga hospitals. Yes. And also with livelihood, Tama. AIX, tupad. At saka Corina, ang sa akin kasi, halimbawa, yung mga AIX, mga tupad, that's good for short term. Okay, kasi nakakatulong yan, lalo sa poorest of the poor. Pero, Hindi naman po sustainable namomonitor O, tsaka hindi siya sustainable. Yes, oo. Kaya nga ako, Corina, ang advocacy ko is really, I've been pushing for itong infrastructure, yung railway, kasi ito yung tingin kong mag-spread out ng development, magpapasigla ng ekonomiya, creating growth areas in the provinces. So, in the long run, ito yung magbibigay ng trabaho, hanap buhay. So, ang tingin ko, itong mga AIX, itong mga social programs, dapat may exit mechanism. Hindi tayo dapat mag-concentrate nakasandal dito ng ilang taon kasi, kailangan Employment is still the goal. Yes, dapat trabaho ang ating endgame. Right. Yes. Kasi marami pong nawalan ng trabaho sa construction. Yan na nga. Oo. Kasi nahuli na nangyari. silang lahat. Yes. Oo, tumigil bigla. Okay, marami pa tayong gustong tanungin, pero ito na lamang po bilang pangsarado ng ating usapan. Yung integridad po ng Senado, ano po sa palagay ninyo? Will you survive this? Or is this a necessary upheaval? I think it's just it's not only the Senate. I think it's the whole government that is already on trial because of this floodgate scandal. It's executive, even the both houses of Congress dahil marami ang nadawit, pero it's a cleansing process. I'm hoping that the Senate has always been the last bastion of democracy. I still feel that we will survive this crisis. Marami na tayong pinagdaan ng crisis, yung PDAP scam, yung mga fertilizer scam noon. So marami ng pinagdaanan at kinaharap ang Kongreso. So but I think it's a challenge, may kumbaga face lang ito pagdadaanan, but I still think that the Senate will kailangan na ipakita yung maibalik yung integridad, yung tiwala ng tao, for example, yung sa budget and yung fight for transparency should be dapat maging consistent ang Senado. Ayun, okay. Wow, para tayong nagmarathon. Nagmarathon tayo ng mga issue at kulang pa rin ang oras. Pero hanggang sa susunod na pagkakataon, Senator J.B. Ejercito. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Palakpakan naman tayo para kay Senator J.B. We're very glad that you're out of the woods and that you're very well now. Kumusta naman po ang love life? Hindi nyo na kailangan sagutin yun. Pinatatanong lang sa akin kasi I had to ask it. Marami pong salamat. Thank you. Thank you.